Hinamak na manugang. Kabanata 52. Magalang na nakatayo sa gilid si Qin Gang, naghihintay kay Alex Dixon na turuan ng leksyon si Zhang Laosan. Umiti siya at sinabi, "Sir, malaki ang ginawa ninyong pabor sa pamilya Qin. Hinding-hindi ko to malilimutan. Nagmamadali ako ngayon, kaya wala akong oras para maghanda. Pwede ba kitang imbitahan sa Qin family bukas para sa isang pagtitipon? Magho-host ako ng piging sa bahay at personal na libangin ka. Salamat sa iyong kagandahang loob." "Hindi na kailangan," sabi ni Alex. "May mga bagay pa akong gagawin." Malamig na umiling si Alex Dixon. Ayaw niyang magkaroon ng anumang kinalaman sa Qin family. Nakita niya mula sa malayo si Albert Lewis, kasama ang 3 o 4 na nagpapatrulyang gwardya, na tumatakbo papunta sa kanila habang hinihingal. Tumango si Alex Dixon kay Qin Gang. "Aalis na ako. Ang pinag-usapan natin ngayon, ay dahil sa iyong mabubuting gawa kaya tinulungan kita. Pero ayokong maging masyadong mabait, naiintindihan mo ba?" Natigilan si Qin Gang at paulit-ulit na tinanggo ang kanyang ulo. "Naiintindihan. Sa hinaharap, kung may kailangan ka sa Qin family, pumunta ka lang at hanapin ako." Pagkasabi niyon ay mabilis niyang iniabot ang isang gold-plated na brand name plate na may kasamang personal phone number. Kinuha naman ito ni Alex Dixon nang hindi man lang tumitingin. Tumalikod siya at naglakad papunta sa direksyon ng biyenan. Pawis na pawis si Albert Lewis. Pinangunahan niya ang 3 o 4 na security guard. Nang makita niyang lumabas si Alex Dixon sa crowd, nagulat siya. "Alex, hindi ka nila pinahirapan, di ba?" "Hindi, tatay." Umiti si Alex Dixon at umiling. Ngunit, walang kamalay-malay na tumingin si Albert Lewis sa karamihan at nakita ang isang itim na BMW na nag-iiwan ng bakas ng alikabok. Magalang na binati ng nasa katanghali ang gulang si Alex Dixon. Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Dad, it's fine now." Ang patriarch ng Qin family ay isang makatwirang tao. Ngayon lang nagsorry siya sa akin. "Ano? Ang patriarch ng Qin family ay talagang humingi ng tawad sa iyo?" Laking gulat ni Albert Lewis na halos lumuwa ang mga eyeballs niya. Tiningnan niya si Alex Dixon mula ulo hanggang paa. Mali ba ang narinig niya? Ang Qin family ay isa sa mga nangungunang prestihiyosong pamilya sa Jinling City. Hindi lamang prestihiyosong katayuan ang Qin Gang, ngunit nagkaroon din siya ng malapit na kaugnayan sa maimpluwensyang tao sa lungsod. Ang pamilya Qin ay talagang humingi ng tawad kay Alex Dixon. Ito ay talagang kakaiba. Napatulala si Albert Lewis. Napaisip sandali si Alex Dixon. Kung hindi siya makapagbigay ng maaasahang paliwanag, ang biyenan ay natakot na hindi siya mapalagay. Nag-isip siya sandali at sinabing, "Tatay, ngayon lang, nagsuot si Qin Aodong ng isang piraso ng jade sa kanyang leeg. Itinuro ko ito para sa kanya. Ito ay isang napakadelikadong bagay, at sinabi ko sa patriarch ng Qin family kung paano ito malulutas. Kaya naman ang patriarch ng Qin family ay lubos na nagpapasalamat sa akin. Inutusan din niya si Qin Aodong na humingi ng tawad sa akin." Hindi makapaniwala si Albert Lewis, tinapik niya si Alex Dixon at sinabing, "Alex, kailan ka natutong mag-appraise ng mga kayamanan? Huwag sabihin sa akin natutunan mo rin ito mula sa TV. Oo, tatay, tama ang hula mo. Napanood ko rin ang palabas na kayamanan ng pamilya ng Central TV." Nakangiting sabi ni Alex Dixon. Natigilan si Albert Lewis. Natahimik siya ng ilang segundo. Akala niya ay walang magawa si Alex Dixon sa bahay buong araw. Hindi niya akalain na ang daming matututunan ni Alex Dixon sa panunood lang ng TV. Gayunpaman, ang panunood ng TV ay mas mahusay kaysa sa pagkakaroon ng problema sa labas. Sandaling nag-isip si Albert Lewis. Ipinaalala niya, "Alex, ang pamilya Qin ay isang kilalang pamilya sa Jinling City. Hindi ka makakapagsalita ng walang kaparaanan sa pamilya Qin dahil sa panunood mo lang ng palabas sa TV ng ilang araw. Kung may mangyari man sa Qin family, tiyak na babalikan ka nila at pahihirapan ka. Sa hinaharap, ang ganitong uri ng bagay. Mas huwag kang magsabi ng kahit ano. Hindi ako naniniwala dito. Naiintindihan ko, tatay." Umiti si Alex Dixon. Nakahinga ng maluwag si Albert Lewis.
Hindi siya naniniwala sa feng shui. Kung hindi, matagal nang yumaman ang Lewis family. Nang makitang naayos na ang mga gamit dito, tumalikod si Albert Lewis at nag-abot ng ilang sigarilyo sa mga miyembro ng pangkat na nagpapatrolya. Magalang siyang ngumiti at pinaalis sila. Pagkatapos ng pekeng pangyayari, nagpasya si Albert Lewis na hindi na niya muling gagalawin ang mga antik sa kanyang buhay sakaling siya ay dayain. Pinunasan ni Albert Lewis ang kanyang mga kamay at tuyong tumawa. Sinabi niya kay Alex Dixon, "Alex, huwag mong banggitin ang tungkol sa pagbili ng mga antik sa iyong ina at kay Jane kapag bumalik ka. Kung hindi, papagalitin na naman nila ako." "Alam ko, Dad." Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Today's matter, I will definitely keep it secret. Sisibihin ko sa kanila na sinamahan kita sa Antigong Kalye at wala akong nakitang angkop na mga antik, kaya umuwi na tayo." "Okay. Mabuti iyan." Masayang tumango si Albert Lewis. Naisip niya sa kanyang sarili na hindi ganap na basura ang kanyang manugang. At least siya ay masunurin, matino, at malakas. Nang malapit na silang umalis sa Antique Street, napansin ni Albert Lewis ang pulse heiress sa kamay ni Alex Dixon at nagtatakang nagtanong, "Saan nanggaling ang pulse heiress na ito? Magkano ang binili mo?" "Huwag dayain." Saglit na nag-alinlangan si Alex Dixon at nakangiting sinabi, "Ito ay regalo mula sa patriarch ng Chin family. Hindi ko alam kung magkano ang halaga nito. Ito ay malamang na nasa mga 4 o 5,000 yuan, gusto kong kunin ito at ibigay kay Jane." Nang mabalitaan niyang 4 o 5,000 lamang ang halaga nito, hindi na ito pinansin ni Albert Lewis. Para sa Chin family, ito ay hindi lamang 4 o 5,000. Ang ilang libong dolyar na ito ay hindi katumbas ng isang piraso ng papel. Natakot si Alex Dixon na tanungin ulit siya ng biyenan kaya mabilis niyang iniligpit ang ice jade bracelet na bukod sa 6 na milyon. Sa wakas ay naayos na ang paggamit nito. Kinailangan nilang umalis sa Antique Street sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang anumang gulo. Tanghali na, umuwi silang dalawa. Habang pauwi, nagkasundo silang dalawa na huwag banggitin ang tungkol sa nangyari ngayon. Sinabi lang nila na wala silang binili. Ganun pa man, nakatanggap pa rin ng sambat mula kay Helena si Albert Lewis. Inakusahan siya ng pag-aaksaya ng buong umaga. Bumalik si Alex Dixon sa kwarto, kinuha ang ice jade bracelet at inilagay sa dressing table. Pagbalik ni Jane Lewis mula sa trabaho, tiyak na magugulat siya. Nang isipin niya ang tungkol sa ligtas na Fugi Pebble na kinuha niya kay Zhang Laosan, inilabas naman ni Alex Dixon ang pebble. Napigilan na ng batong ito ang espiritu nitong enerhiya, tulad ng isang ordinaryong bato. Ipinakalat ni Alex Dixon ang 9 Profound Heaven Scripture, ngunit hindi pa rin niya makuha ang spirit energy mula rito. "Maaaring mali ako noong panahong iyon." Kumunot ang noo ni Alex Dixon. Pinag-aralan niya ito ng ilang sandali, ngunit wala pa rin siyang nakita. Naibalik lang ni Alex Dixon ang bato sa kanyang bulsa. Sinabi sa kanya ng intuition na ang bagay na ito ay hindi pangkaraniwan, ngunit dahil hindi niya ito maisip ngayon, maaari lamang siyang maghintay hanggang sa umunlad ang kanyang cultivation base. Sa pag-iisip nito, nakaupo si Alex Dixon na naka-cross-legged sa lupa, na binuo sa paglinang ng 9 Found Heaven Scripture. Sa panahon ng kanyang kasal sa Lewis family, wala siyang magawa sa bahay sa maghapon. Sa halip, nag-focus siya sa paglilinang kapag walang tao sa paligid. Sinimulan na niyang linangin ang lihim na manual na ito, ngunit dahil sa kanyang mortal na pangangatawan, napakahirap para sa kanya na makapasok sa ikalawang antas. Si Alex Dixon G ay isang mortal. Bagamat ilang beses na niyang itinaboy ang itim na putik sa kanyang katawan, hindi pa rin niya nagawang buuin muli ang kanyang mga kalamnan at buto. Bukod dito, matagal na siyang nakababad sa malamig na tubig nang mahulog siya sa ilog. Ang malamig na enerhiya ay sumalakay sa kanyang katawan, at ang kanyang mga meridian ay bumabawi pa rin. Nasa kanyang mortal na katawan pa rin siya, kaya dahan-dahan lamang siyang makakabawi sa pamamagitan ng pag-asa sa cultivation lamang. Kung gusto niyang ganap na gumaling, ayon sa 9 Profound Heaven Scripture, kailangan niyang maghanap ng isang pambihirang herb na damo. Kapag ganap na itong naayos, maipapakita niya ang maraming mystical na kakayahan. Gayunpaman, ang mga bihirang gumamit ng gamot ay hindi isang bagay na madaling makuha.
Si Alex Dixon ay naglalakbay sa buong lungsod sa nakalipas na 2 taon, ngunit wala siyang napala. Kaya lang niyang maghintay ng pagkakataon. Sa oras na natapos niya ang kanyang pagkukultivate, pasado 5:00 na ng hapon. Bumangon si Alex Dixon at nagmadaling pumunta sa kumpanya, para sunduin na umuwi si Jane Lewis. Pagdating niya sa kumpanya, may quarter of an hour pa bago siya umalis sa trabaho. Pumasok si Alex Dixon sa gusali ng opisina at tinungo ang opisina ni Jane Lewis. Nakaramdam din si Alex Dixon ng bakas ng guilt kay Jane Lewis. Sa nakalipas na 3 taon, si Jane Lewis ay kinutya ng mga Lewis dahil sa pagpapakasal sa kanya. Kinukutya nila siya sa pagpapakasal sa isang basura. Lalo na sina Mark Lewis at Megan Lewis, mas lalo silang minamaliit. Tiniis ni Jane Lewis ang panggigipit sa kumpanya at umuwi, ngunit hindi binanggit ang isang salita sa kanya. Naunawaan ni Alex Dixon na kung ikukumpara sa dapat niyang pasanin, si Jane Lewis, isang babae, ay kailangang magtiis ng higit na panggigipit. Pero iba na ngayon. Simula ngayon, walang makakalampas sa kanya. Lumabas si Alex Dixon sa elevator at naglakad sa koridor papunta sa opisina ni Jane Lewis. Nang madaanan niya ang isang bakanteng pinto ng opisina ay bigla niyang narinig na may nag-uusap mula sa loob. Parang si Mark Lewis. Walang kamalay-malay na binagalan ni Alex Dixon ang kanyang mga yapak at itinuon ang kanyang isip. Sa epekto ng espiritong enerhiya sa ilalim ng kanyang katawan, ang tunog sa opisina ay biglang lumakas ng ilang beses at malinaw niyang naririnig ito. Abangan ang susunod na kabanata.